Eksaktong 8 months na yung mga tanim kong luya sa paso. Ayon kasi sa aking nabasa, ang maturity ng halamang luya ay pagmula 8 hanggang 12 buwan. Hindi na ako makapag-aantay pa ng ilang buwan, kaya pagtungtong na ika-8, heto na nga at sinimulan ko na silang hukayin. Ayan, may laman na nga. Ayan, medyo malaki-laki na rin to, oh. Yay! Nakakatawa! Sa totoo lang, medyo napapaisip din ako, baka sobrang liliit pa ng laman nila eh. Unang-una, dahil nga sa paso lang sila nakatanim. Pangalawa, dahil 8 buwan pa nga lang sila. At saka may nabasa rin ako na kapag brown or natutuyo na ang mga dahon ng halamang luya, sign daw yon na pwede na silang anihin dahil may mga laman na sila. Nung nakita ko nga na natutuyot na yung mga dahon nito at ika-8 buwan na nga nila, heto at excited ang lola nyo na bungkalin na sila. O diba, marami-rami rin kahit maliliit. Nakakatuwa lang talaga. Heto naman yung pangalawang paso. Ang liit pa ng bunga, sayang naman. Napansin niyo po ba na birding-birdie pa ang dahon nitong isang ito? Medyo nahuli ko kasi itong itinanim dahil ang sabi ko nga mas mainam na hindi sabay-sabay, staggered ang harvest para kahit paano tuloy-tuloy ang supply. So far, heto yung mga nakuha ko dun sa 2 paso na binungkal ko. Tingnan nyo naman. Kahit papano, pwedeng-pwede na to. Panlahok sa pangpaksiw, tinola, o di kaya isa kinilaw na isda, diba? At eto namang maliliit na suhi ay itatanim ko na lang uli. Murang-mura pa kasi yung laman nila, oh. At ngayon, ano naman ang gagawin ko dito sa lupang pinagtaniman ko ng luya? Hindi ko po ito itatapon. Since medyo depleted na po ang mga nutrients sa taglay nito, hahaluan ko siya ng sangkap na maaaring makapagpanumbalik sa kanyang sigla. At maaari kong pagtanimang muli ng iba pang uri ng halaman. So naiisip ko nga itanim dito ay halamang gulay para naman kapaki-pakinabang. Kailangang paarawan ng lupa ng 5 hanggang 7 araw upang ma-enhance ang quality nito, ma-eliminate ang mga peste at pathogens or yung mga harmful microbes na maaaring magdulot ng sakit sa mga ugat ng halaman. At makalipas nga po ang 5 araw nitong aking pagre-recycle sa pagtataniman kong lupa na ibinilad ko sa ilalim ng araw ay eto na po ang kanyang hitsura. Tingnan nyo po, tuyong-tuyo at pwede na ulit itong gamitin. Subalit, pasisiglahin ko muna siya at magdadagdag po ako dito ng mga organikong sangkap. Tulad po nitong dried cow manure o pinatuyong pupo ng baka. Ito po ay mayaman sa nitrogen, potassium at phosphorus na mainam po lalo na sa mga seedlings. Organiko, kaya magandang gamitin para sa mga halamang gulay. Gaya na lang po ng binabala kong itanim dito ay halamang gulay na pechay. So, ito po, hahatiin ko lamang magsindami ang ilalagay ko sa magsindami rin na lupa. Magdadagdag din po ako dito ng carbonized rice hull o sinunog na ipa. Bukod sa mayaman po ito sa nitrogen at phosphorus, nagtataglay din po ito ng calcium at magnesium na sadyang tumutulong sa magandang paglaki ng ating mga halaman. So bukod sa siya ay soil conditioner na, organic fertilizer pa. Siya nga po pala, ito yung itatanim kong pechay sa ating na-recycle na lupa. Pero maghihintay pa po ako ng 2 hanggang 3 araw hanggang sa lumabas na ang kanyang true leaves. At ito ay maaari ng i-transplant. Yan lamang po ang aking pagbabahagi. Muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!